we can be seated in the presence of the Lord. Glory. Alam po ninyo, ipinakita po sa akin ng Panginoon, minsan ako po nananalangin, that there are so many people going through many problems na hindi kayang solusyonan ng siyensya o ng talino ng tao. Hindi kayang solusyonan ng scientist o namang medisina o namang pong mga bagay na magagawa ng tao. Kahit gaano karami ang pera o gaano karaming ari-arian ng isang tao, ay pwede po siyang dapuan po ng kalungkutan, depression, sakit, broken family, relationship problem, everything negative in the spirit. And that is the work of the devil. The work of the devil is to put something bad and to do something bad in the life of every people. Minsan ako po'y naniligo, Lord, anong mukha ng demonyo? Natanong nyo na ba yung kung anong mukha ng demonyo? Kasi akala natin sa demonyo, yung may itim, may pangil, may sungay, mabuntot. Hindi naman unggoy ang demonyo eh. At hindi rin po siya leon. No? And you know what? Pinakita po sa akin ng Lord in the Spirit. Ang mukha po ng demonyo ay yung patayan, inggitan, sama ng loob, yung pride, every negative. All those are bad and evil spirit. At minsan, ang evil spirit, ang evil na yan, ay nakakapasok sa lahat ng tao. At hindi natin namamalayan, even we ourselves, ay tinatamaan ng sama ng loob, emosyon. Yung mga, actually, yung pagtatampo, very slight lang yun eh. Pero kapag ka po pinayagan mo na lumaki yan, yan po ay nahahawakan ka ng kaaway. So, napapasok po ng demonyo ang marami. E naman po ang mukha ng Lord. No? Kasi akala natin po ay merong mukha na parabang physical. No, that is a spirit. The devil is a spirit. And we can know the devil by his character. Kaya kapag dumarating po sa puso natin ngayon, yung pong bagay na pangit, dapat ma-discern natin, this is not of God. Dalawa lang naman yan eh. Kung hindi sa Diyos, sa demonyo yan. Ano naman ba ang mukha ng Diyos? God is love. God is gentle. God is joyful. God is peace. God is prosperous. No? Poverty is not of God. Sickness, cancer is not of God. Every evil thing is not of God. But every good health is of God. So dapat makita po natin. Ngayon, dapat alam natin yan. And you know what? You have the authority that if ever the works of the devil is manifesting in yourselves, in your body, in your emotion, sa iyong damdamin, nararamdaman mo, nagkakaroon ka ng galit. Nagkakaroon ka ng sama ng loob. At yung sama ng loob na yan, inilalayo ka sa mga kapatid mo sa Panginoon. Inilalayo ka sa paglilingkod. Nawawala yung desire mo na maglingkod. No? Nagtatampo ka. Ibig sabihin po, dapat agad-agad ma-realize mo that is not of God. And don't allow to sink in and to stay on that, in your emotion. Because kapag pinayagan mo na mag-stay dyan, hindi mo namamalayan, unti-unti niyang inilalayo yung damdamin mo sa Lord. So, we need to discern that and we're going to talk to that, about that, sapagkat kinakailangan po, masilayan tayo ng liwanag na dumating sa buhay po natin. Amen?
The light has come unto you, therefore, let this light shine upon you. Praise God. So, gusto ko lang pong ipaabot yun kasi nga, alam nyo, one of the greatest, ito po yung lagi ko pong sinasabi at hindi po talaga ako, hindi pwedeng hindi ko mabanggit ang mga ito. Every time I stand, kahit saan ako po tatayo. Nang pinakadakilang, pinakamahalaga na regalo sa atin ng Diyos, mula nung tayo mo'y naging Kristiyano, ay yung pong pagtahan ng banal na Espiritu sa atin. That is the greatest gift ever. And could you imagine the Holy Spirit, the most holy one, the most powerful one, residing in you? Naisip niyo ba yun? And are you conscious of His presence? Sometimes, we are not conscious of the presence of the Holy Spirit because we are conscious of the things of the world. Ang daming loaded sa isip natin at damdamin natin sa mga bagay sa mundo. Trabaho, negosyo, asawa, anak. Lahat. At yan po ang ginagamit ng kaaway para agawin yung consciousness natin sa dakilang bagay na meron tayo. If a Christian only conscious, no? If he is only conscious all the time of the presence of the Holy Spirit and what is the purpose why the Holy Spirit is in us, anong dahilan? Bakit binigay sa atin ng Diyos ang Banal na Espiritu? Ibig sabihin, nandiyan lang, gwardya. No. Ibinigay sa atin dahil kailangan natin sa ating araw-araw na pamumuhay. At dahil kailangan natin sa ating araw-araw na pamumuhay, ibig sabihin, meron siyang maitutulong sa lahat ng sitwasyon ng buhay po natin. Kaya ba niya akong tulungan sa pag-aaral? Kaya ba niya akong tulungan sa negosyo? Kaya ba niya akong tulungan pumili ng tamang mapapangasawa? Ng tamang desisyon? Ng tamang gagawin? Kapatid, lahat. Maski yung mga bagay na hindi mo naintindihan, He can direct you, He can orchestrate your life into a good life if you only have time and submit your thinking and your emotion unto Him. Meron pong napakadakilang bagay na nais ng Diyos na ipaabot po sa atin. Kaya, I really love to talk about the Holy Spirit. Thank you. And we're gonna talk on that, no? Sa 2025, kayo ihanda nyo sarili nyo. Paano natin ihanda? Ihanda natin na tayo po'y magliwanag at magningning. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Medyo, we just arrived from, umikot po kami, nasa kalsada po kami kadalasan. At we meet some of our viewers going around. And of course, nagturo po tayo sa mga churches. Nagturo po tayo doon sa Ifugao. Nakatulad po ni Sister Mary Jane, nakita rin lang po tayo sa Facebook. Kaya it's a blessing talaga yung pong social media para maipaabot po natin yung mensahe ng Panginoon. Hindi ko po makalimutan ang Ifugao sapagkat meron po tayong isang viewer dyan na gusto na pong magpakamatay. Dahil nga po sa nakulong po siya at according to her, nakapatay babae. Napatay niya pamangkin niya. At siya'y nakulong. Siyempre, hindi po magandang balita yun, na yung nangyaring ganon. To make the long story short, naparulan po siya nakalabas. Pero wala na po siyang pamilyang dinatnan. Yung asawa niya, meron na pong ibang kinakasama. Tapos yung 5 anak niya, malayo na sa kanya. Kasi parang na-inject sa isipan ng mga bata na yung nanay niya ay mamamatay tao. So, siguro maski ikaw yung nasa sitwasyon niya, parang ayaw mo na rin mabuhay. Wala nang nagmamahal sa'yo. Pero alam po niyo, habang nagbabrowse po siya sa Facebook, sa kanyang kalungkutan. Kasi maraming nagbabrowse ng Facebook sa kanilang kalungkutan.
Pero doon po sila kinakatagpo ng Panginoon. Lumabas po ako, sumisigaw daw ako. Kahit gaano ka kasama sa tingin ng iba, at sa dami ng kasalanan mong nagawa, tinakwil ka na at isinuka ka na ng mga mag-anak ng mahal mo sa buhay. At saka alam mo, wala na nagmamahal sa iyo, nagkakamali ka, sapagkat siya na nagbigay ng buhay sa iyo ay mahal ka, higit pa sa kayang abutin ng isipan mo. Alam mo ninyo, nung narinig niya yon, yan naman po simpleng words lang sa akin. Naririnig nyo na yan ng paulit-ulit. Pero tumama po sa puso niya. Alam nyo nangyari? Umiyak siya. Hindi po siya ng Panginoon. So ibig sabihin, yun po yung pagkilos ng banal na Espiritu. So yun yung sinasabi ko na the Holy Spirit is moving through the Word of God. Kaya kapag meron pong naipapahayag, doon po kumikilos ang banal na Espiritu. Kaya kapag sinabi ko, open your mouth, open your mouth. Hindi ko to ginagawa para lamang mag-create tayo ng ingay. No. We are stirring up the Spirit, the life of God in us, and the way for that life in the inside of us para maiahon. Kumbaga sa tubig sa balon, paano mo po maaalis po yung tubig dun sa balon para makainom ka, para mapakinabangan mo. The Holy Spirit also already deposited in us. Life is already deposited in us. So paano po ngayon yung buhay na yan na nandito sa ating espiritu ay mag-umapaw upang mapakinabangan natin? It will comes into our emotion, into our mind, into our soul part, and even into our body. Na kapag ito po ay dinapuan ng maging katawan natin, lahat po ng mga diseases, sickness in your body will be melted, matanggal, mamatay ang lahat ng mga bakterya kapag ang Espiritu Santo ay kumilos sapagkat ang Espiritu Santo ay nagbibigay ng buhay. So paano ngayon yan ma-draw out? So, napakahalaga po yun, no? Wala tayong microphone. Sabihin, pakipalitan na. Paki-check yung battery. So that's the way the Holy Spirit can move. Kasi meron pong ano yun kumbaga sa kuryente, meron dadaanan. Ito nyo? Ang kuryente, hindi po siya dadaan sa rubber. Meron po siyang tamang dadaanan. Ang banal na Espiritu, para po makamove, you have to open your mouth. Hello? That's the only way. By praising, speaking the Word of God. When you open your mouth, at kapag minsan hindi mo na nakokontrol, your word, hallelujah, is praise the Lord. Minsan, praise the Lord, hallelujah. Pero kapag ka talagang nag-move na, overflowing na, dun po nagkakaroon ka ng hindi mo na po siya ma-control. Ibig sabihin, it is not you speaking, it is the Holy Spirit. And you might not understand what the Holy Spirit is talking about, but there is something na pinaprocess, ginagawa ang banal na Espiritu. At kapag yan natutunan mo, in your own prayer room, lahat, kapag yan natutunan natin, sabihin ko po sa inyo, pag nagbasa ka ngayon ng salita ng Diyos, very clear sa'yo. Pag nakikinig ka ngayon ng salita ng Panginoon, tagos na tagos sa'yo. Bakit? You tuned in your mind to the Spirit and you allow the Holy Spirit to speak. Kaya make that as a practice in your lifestyle. Amen? Kasi po, ang pagiging Kristiyano ay nagkakaroon ng total commitment at mararanasan mo yung benepisyo ng pagka-Kristiyano mo kapag ka po naging totoo sa iyo ang bawat salita ng Diyos. At magbibigay lamang ng kapahayagan, revelasyon upang ang salita ng Diyos ay totoo ay ang banal na Espiritu. Praise God. Palapangan muli natin ang banal na Espiritu.
So yung kapatid po na yon, sa Ifugao ay nagpasalamat. And I'm so much blessed kasi pagdating ko po doon, grabe, ang daming nakikinig po sa ating pong programa ron. Kaya maraming salamat po sa Channels of Jesus Christ Church doon po sa Lagawe, Ifugao. God bless every one of you. And they are expecting to have conferences there na tayo po muli ay iimbitahan according to them. At maging po yung mga kapatid po natin na nakikinig, yung mga teachers, dyan sa Isabela, sa Tugigaraw, ay grabe. Kaya sabi ko, ang sarap pong magministeryo. Amen? Praise God. Okay. Let's go to the message of the Lord very quick. And ito po yung team natin for the year 2025 sapagkat ito po ang ibinigay sa atin ng Panginoon na lalakaran po natin. And I entitled it Light and Glory, Arise Shine, for your light has come. And the glory of the Lord has risen upon you. Dito po natin mababasa sa Isaiah chapter 60 verse 1. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. If you read again and again and meditate that word, arise, shine, for your light has come. Arise, shine. Tumayo ka, magliwanag ka, sapagkat dumating na ang liwanag sa buhay mo. Nakikita niyo ba yung liwanag sa buhay po ninyo, mga kapatid? Maring dilim ang nakikita ninyo sa sitwasyon ng buhay. Maring nakikita natin kadiliman. Pero pag dumating na po yung liwanag, kahit dilim ang paligid, may liwanag na ang buhay mo. Sapagkat ang tunay na liwanag ay hindi po yung sitwasyon o kalagayan ng kapaligiran. Ang tunay na liwanag ay yung pong tinanggap mo sa buhay mo. It's not about what is happening in the outside. Real light is what you receive and dwells in the inside of you. Now, hindi natin maintindihan yon kasi sa atin, kapag tayo nabubuhay sa nakikita, syempre, ibibase natin gaano kaliwanag, gaano kaganda ang buhay ng tao sa base sa nakikita natin. Pero, ang salita ng Diyos ay hindi mo makikita malibang matanggap mo muna. So, kinakailangan po, makita mo in the Spirit what is happening to you or what was that light that has in the inside of you kapag tinanggap mo ngayon ang banal na Espiritu. Okay? So, the light has come and the glory of the Lord rises upon you. So, we're going to talk about light and glory. Sabihin nga natin, light and glory. Light and glory. Now, your light has come. Ano po yung liwanag na dumating sa atin? Hindi po yung nagliwanag, naglangis yung mukha mo. O di kaya ay nagliwanag ka kasi nagbago ka, nagtransform ka in the outside. Kahit gaano ka, gagwapo, kaganda, although we have to appreciate kagandahan sa panlabas sapagkat yan po ay ginawa ng Panginoon. Pero hindi po dyan nakatingin ng Diyos. Ang tao, dyan nakabase. Minsan nga, mahal ka ng tao dahil ang ganda kang tingnan, ang gwapo mong tingnan, kaaya-aya kang tingnan. So dyan minsan nakabase ang pagtanggap ng tao. Pero sa Diyos, hindi po siya dyan nakabase. Nakabase po siya in the Spirit because God is Spirit. Now, dumating ang liwanag sa buhay ng isang tao nung dumating ang Panginoong Jesucristo. Ang sabi niya sa John chapter 8 verse 12, Jesus spoke to them saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness but have the life or the light of life. Okay. So dito, according to Jesus, yung liwanag ay siya at yung liwanag na yan ay siyang buhay ng tao. So, Christ is the light and life according to this verse.
Kung meron ka ng buhay, kung meron kang liwanag na natanggap, at yung liwanag na yan ay siyang nagbigay ng direksyon sa buhay natin, yung liwanag na yan ay siya ring buhay natin. Sapagkat ang buhay na yan ay, ang liwanag na yan ay buhay. At ito'y pumapatungkol sa Panginoong Jesucristo. Malinaw na kapag ang isang tao'y wala siya kay Kristo at walang relasyon kay Kristo, walang liwanag ang buhay niya at walang buhay ang buhay niya. There's no life. Kaya nga po, yung pong mga kasabihan natin sa mga anak na mag-aral kang mabuti para pag ikaw ay nakapagtapos, meron kang magandang hanap buhay. So maganda, they are preparing their kids to have a better life or good life in the future. Pero malinaw po na ang sinasabi po nila ay pansamantalang buhay at panlupang buhay. At yung buhay na yan ay hindi totoong makakamtan kasi sa totoo lang marami pong nakapagtapos nakapagtrabaho, nagulo ang buhay, na-depress. Buti pa nung nag-aaral, hindi niya masyadong naramdaman ng depression. Hindi niya naramdaman ng hirap ng buhay. So hindi po totoo ng tunay na kapag nakapagtapos ka, magkakaroon ka ng magandang buhay. Pero, sinasabi ng Panginoon Jesucristo na ang liwanag na nagbibigay ng buhay ay siya. I am the light of the world. At nung dumating nga ang Panginoon Jesucristo sa buhay ng isang tao, your light has come. Hello? The light has come. Ngayon, many are celebrating Christmas. At makikita mo sa mga daanan, makikita mo sa mga bahay ng mga tao, meron pong liwanag. Yung tinatawag na Christmas light. Alam niyo ba na yung Christmas light na yan ay walang kwenta at walang kabuluhan yan kung wala si Kristo sa puso ng tao? Kasi hindi naman yung bahay ang dapat magliwanag. Ang dapat na magliwanag, ikaw. At para magliwanag ka, natanggap mo yung liwanag. At ang liwanag ay si Jesus. Kaya nga sa atin, araw-araw, may liwanag ang buhay natin at may buhay ang buhay natin. So that is the life of a Christian. Now, marami pong naituturo at nagtuturo na, ayan, si Jesus ay liwanag. Pag dumating sa buhay mo, ay i-expose niya yung mga nakatagong mga kasalanan o mga pangit na ginagawa mo sa kadiliman. So yun po yung panakot ng marami. When Christ comes, the light will come and He will expose every bad things, everything that you're doing in darkness. Yan. Ang sinasabi ng iba. So many afraid to come near to God, fearing that His glorious light would show up my faults, weaknesses, and shame. Wala nga namang, ayaw nga naman ng tao mapahiya. Ayaw nga naman ng tao talaga na ma-expose yung kanila pong kasalanan. Pero alam po ninyo, that is wrong. Ang liwanag dumating, si Jesus dumating, para hindi ka pahiyain, para hindi expose yung iyong kasamaan o nagawang mga mali, kundi para liwanagan ang buhay mo, bigyan ng buhay ang buhay mo. Jesus declared that He was the light of the world right after He had told the woman, quote, in the act of adultery. Tingnan niyo yung connection, yung pagsabi niya na I am the light of the world. Bago niya sinabi na I am the light of the world, nangyari muna na meron pong babaeng na huli sa pakikiapid at dinala po sa Panginoon. At dito po sa verse 10 in John chapter 8, woman, where are those accusers of yours? Kasi inakusahan siya. Pero iniwan po ng mga nang-aakusa dahil sinabi ng Panginoon, kung sino sa inyo ang walang kasalanan, siya ang unang pumulot ng bato at batuhin hanggang siya'y mamatay. Wala pong nangahas na pumulot ng bato kasi nga po, lahat din naman sila nagkasala. Inaakusahan nila yung taong nagkasala, sila din naman nagkasala. So ibig sabihin, in-expose sila ni Lord. Yung mga nag-aakusa. Pero ito po maganda.
nung umalis sila, ang tanong ng Panginoon, where are those accusers of yours? Has no one condemned you? When she said, no one, Lord. And then he said to her, neither do I condemn you. Ako man, hindi kita iko-kondena. Go and sin no more. Then the Bible tells us that Jesus spoke to them again, saying, I am the light of the world. Pagkasabi ng Panginoon dun po sa babae na ako man ay hindi kita huhusgahan, neither do I condemn you. Go and sin no more. Pagkatapos sinabi niya, I am the light of the world. So what is the connection? Bakit doon niya sinabi na ako ang liwanag na dumating sa mundong ito? Okay? His light was not to show up the woman's sin because he had just told her that he did not condemn her. Mga kapatid, ang liwanag na dumating sa atin is not for exposing our sins and shame or for condemning us. His glorious light is for showing us how perfectly His blood has washed away our sins. So yan po ang liwanag na dumating sa atin. Kaya arise, shine. Ibig sabihin, huwag ka nang mahiya. Huwag mong ikahiya ang nakaraan mo. Huwag mong ikaya ang mga pangit o akusasyon ng tao sa iyo. When Jesus came into your life, He is the light that brings life. So arise, shine. Sapagkat ang liwanag na yan ay expose niya yung ginawa ni Kristo dun sa krus ng Kalbaryo. You are washed by the blood of Jesus. You are cleansed right now. Kaya nga po, tayo po ay masaya na lumalapit ngayon sa Panginoon. Jesus' light unveils the truth that our sins have been completely removed. It has been removed. Kaya nga po, hindi lang basta pinatawad tayo sa mga kasalanan. Our sin, the body of sin, the root cause of sin, yung ugat ng kasalanan, yung katawan ng kasalanan, yung demonyo ng kasalanan sa katawan natin, tinanggal ng Diyos. Yan po ang sigaw po ni John the Baptist, nung makita niya ang Panginoong Jesus, behold, the Lamb of God who take away the sins of the world. So Jesus Christ came to take away the sins of the world. At nung ikaw ngayon ay tumanggap sa Panginoong Jesucristo, your sins has been taken away. Kaya tayo ngayon, every time you come to God and worship Him, don't remind Him of your sin. Remind Him and thank Him for what the Lord has done. Thank you, Lord, that my sin has been taken away. Amen? Marami po mga Kristiyano ang lagi pong ipinapaalala pa yung kasalanan ng ninuno niya, kasalanan ko. Kapatid, you must believe your sin has been taken away. Sabihin nga ninyo, my sin has been taken away. Our sins have been completely removed. So the light of Jesus reveals how perfect and spotless we are because of Christ's perfect work at the cross. Kaya po, pag nakakita po tayo ng cross, kinakailangan lagi pong masasariwa sa isipan natin, because of that cross, I am perfectly cleansed. My sin has been paid off, my sin has been removed, and because of that cross, I have now the way coming to God anytime, any moment. Tayo po ay malayang nakakalapit ngayon sa Diyos. Oh, that is the light of God. Hallelujah. So you can now come boldly into God's presence, knowing that you have the light of life that gives you grace and hope. Kaya nga, kapatid, ang laya natin, ang ganda, ang sarap pong maging malaya na lumapit sa Panginoon. Alam niyo ba na kapag tayo po'y bandage po ng trabaho na wala tayong time na magpuri sa Panginoon, ibig sabihin, hindi ka malaya. Ang kalayaan po na sinasabi po ng Bible, when the Bible says He gives us freedom, meaning a freedom coming to God.
Freedom to serve God. Freedom to worship Him. Kaya kung trabaho mo ay inaalipin ka, kapatid, hindi ka malaya, alipin ka ng trabaho mo na wala ka ng panahon sa Panginoon. Ang magkaroon ng trabaho ay blessing yan. Pero kapag yung trabaho na yan ay ilalayo ka sa Panginoon na yan ang dahilan para ma-stress ka, galit ka, magkaroon ka ng negative emotion, magkasakit ka, lahat na lang ano. Ibig sabihin, ikaw ay hindi malaya. Kinukulong ka ng sistema ng mundo kasi ang ginagamit talaga ng diablo ay yung pong mga bagay na pwede nating mahalin at pahalagaan dito sa mundong ito. Kapatid, magliwanag tayo. Hayaan natin na magliwanag yung buhay na binigay sa atin ng Panginoon. Sapagkat ang taong naliwanagan, ang pinakamahalaga sa kanya ay yung pong bagay na tinanggap niya mula sa Diyos. So, you have the light of life that gives you grace and hope every day of your life. Ang sabi ng Panginoon in John chapter 1 verse 4, in Him was life. Nasa Kanya ang buhay. Yung po mga naghahanap buhay dyan, kung saan tayo pumupunta, saan natin hinahanap ang buhay? In Him was life. Sino po yung Him doon? Si Jesus. So in Him was life. And that life, sabi ganon, was the light of all mankind. Yung buhay ng Diyos, yung buhay na kay Kristo, siyang liwanag ng bawat sangkatauhan. Kaya kung walang yung buhay ng Diyos sa atin, wala tayong liwanag. Nung dumating ang liwanag, dumating ang buhay. Nung dumating ang buhay, dumating ang liwanag. Kaya praise God, now that I am in Christ, I have the light. And now, the Bible says, arise, shine, for your light has come. When the light has come, you now have life. Mga kapatid, my prayer is that this light and life will come to manifest in our lives. Na ito po ay maranasan natin dito sa mundong ito habang tayo po'y nandito sa mundo. Ako'y naniniwala na ang buhay at liwanag na ito ay buhay at liwanag na wala pong pressure sa buhay. Yung mga daming pressure, daming pinagkakabalahan na wala namang, hindi, yung bang dami mong pinagkakaaburiduhan na hindi naman nakakatulong sa buhay mo. Mga kapatid, kung alam mo na hindi makakatulong sa buhay mo at nakapagbigay lang ng kabigatan ng isang bagay na ginagawa mo, iitsa mo yan. Tapon mo yan. Hello? Tapon mo yan. Yung asawa mo lang huwag mong itapon. Kasi nagkamali ka, magkakamali ka habang buhay, itatama ng Diyos yan. Amen? Huwag mong itatapon yan. Kayong mga kabataan, huwag kayong magkakamali. Iluhod nyo sa Panginoon yan. Amen? Huwag kayong sa damdamin lang yan. Huwag lang masaya kayo ngayon. Diba? Ang kasayahan, sabi nga ng Bible, diba? Don't base your feelings to what your heart is talking, sapagkat ang heart or emotion is deceptive. Amen? Kinakailangan po ay yung pong nanliligaw sa inyo mga kababaihan ay meron talaga siyang plano sa inyo. Anong gagawin niya? Anong mga plano niya sa iyo? Pagkatapos kanyang pakasalan, o kaya pagkatapos na kayo, o sagutin mo, dapat may plano siya. Kung wala siyang plano, bahala na si Batman, nako sabihin mo, ayan, lumipad ka na lang mo, pagkaganon. Dapat may plano yan. Amen? Ang Diyos nga, bago niya nilikha ang mundo, may plano na siya eh. Diba? Perfecto ang plano ni Lord, mula simula hanggang wakas ng mundo. Kaya na alam nyo, sabi sa Revelation, before the world began, the Lamb was already slain. So, ibig sabihin, bago pa nilikha ng Diyos ang mundo, nakalagay na sa blueprint yung pong magbabayad ng kasalanan ng tao. May plano ang Diyos. At nakita na niya kung sino yung mga sasampalataya. Kaya nga po, iprinedestined niya yung mga tao na sasampalataya sa Panginoon sa buhay na walang hanggan. At nakita niya rin, ipinakita niya na walang ibang solusyon kundi si Jesus lang. Maraming nagtatanong, alam pala ng Diyos na magkakasala ang tao, magkakasala ang tao eh. Bakit inilagay pa niya yung puno
ng kahoy na naging dahilan para magkasala sa Eva at Adan. Mas magaling pa sila sa Diyos eh. No? Bakit may ahas? So marami tayong mga tanong. Pero alam po ninyo, lahat yan kasama sa plano ng Diyos. At ang pinaka-ultimatum lahat dito ay para ipakita sa tao kung gaano niya kamahal ang sangkatauhan. So the ultimate goal and ultimate purpose of God's creation is to show to mankind and demonstrate to mankind how much God loves that man. Kaya mapalad po yung mga tao na nakakita, nakaunawa, nakatanggap ng pag-ibig ng Diyos sapagkat sila yung makakaranas ng buhay na ganap at kasiyasiya. Mga kapatid, the light shines in darkness and the darkness has not overcome it. Tingnan nyo ha, habang tayo po'y nandito sa mundo, darkness sa mundong to, right? Sa totoo lang, kahit nandami pong liwanag yan, sa mga buildings, sa mga paligid, sa kalsada, darkness po yan. Hanggat wala ang Diyos diyan at wala ang Panginoong Jesucristo na siyang pinagmumulan ng liwanag, darkness po yan. Pumunta ka sa China, ay ang liliwanag ng mga building. Mula taas hanggang baba, puro ang liliwanag. Kaya lang, dahil wala si Kristo sa bansang yan, madilim yan. So ang liwanag ay hindi po yung bagay na nakikita ng mata na siyang liwanag. Ang liwanag po na sinasabi ng Biblia, mabuksan ng ating kaunawaan, is Jesus Christ. At ang sabi po niya sa verse 5, the light shines, meaning, ang buhay ng Panginoong Jesucristo, ang buhay mo, nasa sayo, shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Meaning, kahit na gaano kadilim, gaano kagulo ang mundong ito, hindi niya kayang i-overcome ang buhay na nasa sayo. You cannot be affected. You will never ever be affected if you remain conscious of the light that is in you. Kaya kinakailangan maintindihan po natin, wow, I want to know more about this light. And I want to know, understand, and learn to walk in the light. At dyan po lalakaran natin, walking in the light. Nung kami po yung mga bago pong mga mananampalataya, ang ganda namang kinakanta namin, walk, walk, walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. O, di ba? Yung iba, hindi nag-walk sa light of God eh. Walking in the light of God is walking in Jesus, walking with Jesus, walking in His grace, walking in His love, walking in His promises. That is walk with God. And that is walking in the light of God. Grabe, I love this verse 5. The light shines in the darkness. And the darkness is this world. And the darkness has not overcome it. Hindi tayo pwedeng kainin ng kadiliman. So, arise, shine, for your light has come. Let's talk about the glory. The glory of the Lord rises upon you. Wow. Could you imagine the glory of the Lord? Kaninong glory? The Lord's glory rises upon you. Now, in Hebrew, yung glory is kabod. Huwag ikabod ha. Kasi pag ikabod, ibig sabihin, the glory departed. But the glory, kabod, nang ibig sabihin po ay honor, abundance, riches, splendor, dignity, reputation, reverence, glorious. Hallelujah. That is the glory. Ibig sabihin, the abundance of the Lord is in you when you have the glory of God. The riches of the Lord, the splendor and the dignity of the Lord, the reputation of the Lord is in us. Mga kapatid, ito po yung meron tayo bilang pinanahanan ng liwanag ng Diyos. Kaya arise, shine. Sabi mo sa katabi mo, arise, shine. For your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. When God made man, nung ginawa ng Diyos ang tao, the Bible says that God crowned him with glory and honor. In Psalms chapter 8 verse 5,
You have made him a little lower than God. Doon sa ibang version dyan ay angel. Pero ang ganda po yung pagkasabi dito, God. We are a little lower than God. And you have crowned him with glory and honor. Ginawa talaga ng Diyos ang tao na kinoronahan niya ng glory and honor. Yung kalwalatian niya, yung reverend niya, yung abundance niya, yung riches niya, yung splendor niya, yung holiness niya, yung righteousness niya, inilagay niya sa tao. Yan po yung inilagay ng Diyos nung nilikha niya ang tao. Kaya lang nung nagkasala nga, nawala. No? Nawala po. The word crowned here means to encompass or to surround like a glorious circle. Meaning, yun po ang nakikita sa atin, sa tao. Yung pong glory ni God. Kaya everyone respecting and honoring Adam, all of God's creation. Alam niyo, maski yung mga leon, yung mga tigre, yung mga lahat na mga nilikha ng Diyos, kapag nakikita nila si Adan na naglalakad, they respect him because they have seen the glory of the Lord in him. Naintindihan niyo ako? Ganon po si Adan. Kaya lang nung nagkasala, nawala. Kaya tinan nyo, pati pusa wala nang respeto sa amo niya minsan. Diba? Mga aso mo, wala nang respeto. Kaya, bakit? Hindi na niya nakikita yung glory di ba? Oh, at yan po ang ibinalik ni Lord. Yung nawala na gloria sa atin nung nagkasala si Adan, ibinalik ni Lord sa iyo. Hallelujah! Natutuwa ba kayo doon? When men sin against God, he forfeited the glory of God. Romans 3:23. We are fall short to the glory of God. But when Jesus Christ was born, the glory of God came down. Glory. Sino ngayon ang glory ng Lord? Si Jesus. Siya ngayon yung glory. Kaya nga po nung tinanggap mo si Jesus ngayon, you are crowned with God's glory. Now, naibalik po yung pong abundance, yung riches, splendor, holiness, righteousness, higit pa doon sa meron kay Adan nung nilikha ng Diyos, ibinalik sa atin ng Diyos, and you must be conscious of that glory of the Lord in your life right now. Dapat mga kapatid, maging conscious tayo. Again, you are not an ordinary. We are in this world, but we are not of this world. We are in this world, maaring ang tingin ng iba sa inyo ay parang mga laylayan, kuto, walang kwenta, kasi they are basing their acceptance of us sa pamamagitan ng ating pong educational attainment, sa bahay na tinitirhan mo, sa damit na isinusuot mo, o sa itsura mo. Doon nagbabase ang mundo. Pero hindi po doon nakabase ang Diyos. Nakabase siya sa kaluwalhatiang ikinokorona niya sa iyo. Sa kaluwalhatian niya na nasa sa iyo. Amen? Magkaiba ang pagtingin ng tao at ng Diyos. Mga kapatid, ang mga bagay dito sa mundo'y pansamantala. Lahat ng nag-aakusa sa iyo, mawawala din yan. When Jesus Christ was born, the glory of God came down. The glory of God, which men forfeited, has now been restored to you, my friend, because Jesus has come. When He died on the cross, He took our shame, gave us His righteousness, and restored the glory of God to us. Kaya, gusto niyo makita kung ano itsura ni Adan nung hindi pa nagkakasala? Tingnan mo yung katabi mo, yan ang itsura niya nun. Yan, amen? O, hindi nyo makita. Yan lagi. Di ba di ba sabi riyan, nung nilikha ng Diyos si Adan, balot siya ng kalwalhatian ng Diyos. Tingnan nyo, wala silang damit. Tama? So, ibig sabihin, hindi yung damit ang nagbibigay ng kagandahan. Ngayon para gumanda yung tao, kung anong damit, kung anong make-up, chin-chancho dito, may itim dito, ganyan dito, patangos yun. Di ba? Para gumanda ang tingin. Hindi yan. Peke yun. Hello? Fake yan. Sila inaibadan, wala silang saplot. Pero they are filled with the glory of God.
At yan daw po ang nirestore ni Lord sa atin nung dumating ang Panginoong Jesucristo sa iyo. Kaya palang ganda-ganda mo ngayon. Hallelujah! Amen! Mga kapatid, you cannot see that in the physical. Kapag sa physicality ka magtitingin at magbabase, abay, pupulaan mo yung katabi mo. Pupulaan mo siya. Yung itsura niya, yung kulay niya, yung tigidig niya, o naman, yung buhok niya, or whatever. Pero hindi po yan nakabase. Hindi yan ang kalwalatian ng Panginoon. Oh, glory to God. When Christ died on the cross, He took our shame and He gave us His righteousness. 17:22 in the book of John says, "And the glory which you gave me, I have given them." Wow. Alam niyo ba, yung glory na binigay ng Diyos sa Panginoon Jesucristo, siyang binibigay sa atin. Kaya mga kapatid, we go deep on this understanding about this glory of the Lord. The light has come upon you. The glory of the Lord risen upon you. And in this world, in this dark world, we walk in the light and in the glory of God. Makikita ng tao sa mundo, wow, ang liwanag ng Diyos at ang kalwalhatian ng Diyos sa buhay ng mga taong nasa AIG at mga taong nakikinig po sa ating pong online. Amen? At matuturuan pa. Praise the Lord. So, the glory means in Greek is doxa. Sabihin nga natin, doxa. Ayan, doxa. Yung iba, meron akong nakitang pastor, pinangalan niya sa anak niya, doxa. Meaning glory. Okay? In Hebrew is ikabud. Ay, ikabud. Kabud pala. No. Hindi ikabud ah. Pag ikabud, ibig sabihin, the glory departed. Kabud. Okay? Kaya pala pagka ikaw ay kinakabuhan. Doxa, the glory. Means having a good opinion concerning one that results in praise, honor, and glory. Yung pong daksa, ibig sabihin po ay merong good opinion ang Diyos. Kaya nga po, when the glory of the Lord is upon you, there's a lot of good opinion of people about you. At hindi lamang yung opinion ng tao, the opinion of God. Kasi what matters most now is not the opinion of men. What matters most now is the opinion of God. In restoring to us His glory, God wants us to have the sense that we are praiseworthy. Yan. Yan po ang gusto ng Lord. Masense mo, magkaroon ka ng sensing, magkaroon ka ng consciousness that you are praiseworthy, honorable, and glorious because of His constant good opinion of you. Pag umaharap kayo sa salamin, anong nakikita nyo? God has a very good opinion of you. God has a good opinion of me. Why? The glory of the Lord risen in me. Mga kapatid, because of God's glory in you, there is weightiness about you. Parang may hatak. May magnet sa'yo. Ang tao, ang pagpapala, biyaya. There is something about you that impacts them even if they have only been with you for a short while. Yung mga tao. If God's glory is on you, yung mga tao, nakikita nila sa'yo. Para bang pagkausap kanila, ang gaan-gaan ng kanilang pakiramdam. Yung bang para bang iba yung kanilang mundo. When you talk, they listen because there is substance in what you say. Their spirits are lifted when they are in your presence. Yan po ang manifestation ng glory ni Lord sa buhay natin. Tingnan nyo, nung wala ka pa sa Panginoon, kapag nakita kanila, umaalis na sila, nandiyan, delikado yan. Layo tayo. Diba? Umaalis sila, kaagad. Pero ngayon, pag nakikita kanila, wow! Para bang nalilip yung spirit nila. Amen? At iba yung nararamdaman nila, they can open up their hearts. Alam niyo, dami pong nakikinig sa atin online. They are opening their hearts. They are opening their problem. Some are personal. No? Kaya nga hindi ko pinapakita minsan kay Mrs. mga yan kasi baka mamaya kumalat. So, dapat we know how to hide something. Lalo na kapag sinabi nila na, Pastor, pray for me, ganito po, sa inyo lang po. Kasi nga minsan, hindi natin maiwasan
na ang kaaway ay gusto niyang ikalat, masisira. Okay? So, what I want to say is that kapag ang kalwalhatian ng Diyos nakikita nila sa iyo, iba yung pakiramdam nila. Yung salita mo, nagbibigay ng buhay, nagbibigay ng kagaanan, nagbibigay ng direksyon sa kanila. Hindi ko po makakalimutan yung sinabi po ng isang viewer po natin sa Hong Kong. Sabi niya, Pastor, pag nagsisimula po yung gawain, hindi ka pa nagsasalita. Kumukurap-kurap ka pa lang, umiiyak na sila. They can feel the presence of God. Sabi ko, tindi nun ah. Ang misis ko, ilang ilog ko ng kininditan, hindi natinag eh. Di ba? So when the presence of God is moving, I tell you. Kaya hayaan ninyo na mag-manifest yan sa buhay natin. Huwag mong sabing matanda ka na o bata ka pa. No? Ano mang sitwasyon, wala kang pinag-aralan o wala kang yaman, hindi yan ang basihan. The glory of the Lord in you is more than enough, my friend. Para mag-gain mo ang respect, honor, and even the promotion. Ang glory ni Lord, mga kapatid, ay also a blessing magnet yan. Madali lang po yan. Kaya dito kapag maintindihan nyo, money is not the problem when you understand all these spiritual things. They will come. They will come. God will give you ideas. At i-a-answer ni Lord sa iyo lahat ng mga bagay na kailangan mo. Well, hindi po basta agad-agad na para bang instant quick scheme, na para bang quick rich scheme. No, hindi po ganun. Paunti-unti, pero napakagaan. Isang pagpapala na walang dalang kalungkutan. Kasi ang sabi ng Bible, the blessing of the Lord makes one rich, and it adds no sorrow on it. Ang pagpapalang galing sa Diyos, mga kapatid, while walang dalang kalungkutan. Okay. Di nyo kita dyan, ang dami pong mga yumaman, yumaman agad-agad, pero biglang na ospital, biglang hindi makakahinga, bigla maya-maya, nasa kulungan na lang. No? O kaya bigla, hindi maggulo. Mga kapatid, mapayapa ka. Mapalad ka sapagkat ikaw ay puno ng biyaya ng Panginoon. So, because God's glory is in you, you can expect it to touch every aspect of your life. Your finances, relationship, work, and health. Ang kalwalhatian ng Diyos, mga kapatid, it will affect every area of your life. Kaya you have to expect that this coming 2025, magmamanifest yung kalwalhatian ng Diyos sa buhay po natin. For you individually. Huwag niyong kalilimutan ng Diyos ang nagiging dahilan kung bakit ka nagkakaroon ng promotion, nagkakaroon ka ng increase, nagkakaroon ng bakit parang gumagandang takbo ng negosyo mo, abi gumagandang pasok ng finances, abi gumaganda po ang pakikitungo, dumadami ang customer. Huwag mong kalilimutan. It's all because of the glory of the Lord that is in you. Amen? Bakit? Ang ganda sa akin, bakit yung amo ko na sungit-sungit nun, bakit biglang bumait sa akin? Hindi nga ako makapagbigay sa akin yan ng kahit na anong bagay, pero ngayon, ipinagkakatiwala niya sa akin lahat. Mga kapatid, the glory of the Lord has risen upon you. Naranasan ko na po yan, mga kapatid, na maraming ulit, but ito po sinasabi ni Lord, mas madakilang kalwalhatian ang mararanasan natin. Because of Jesus has come and restored the glory of God to you, be conscious of God's constant good opinion of you. Bakit kailangan natin mag-constant conscious of God's opinion? Because many people will going to distract you. Maraming tao ang magsasabi na, ganyan, yung mga negatibo ba? Para patayin niya yung damdamin mo, yung kaligayahan mo, kagalakan mo na paglingkod sa Lord, papatayin niya. That is the opinion of people. But you know what? Now that the glory of God has restored upon you, my friend, be conscious of God's constant good opinion of you. Makinig ka sa sinasabi ng Lord sa iyo. Diyan mo i-focus ang sarili mo. Know that there is a weightiness about you and arise, shine.
Mga kapatid, expect it. As we walk in this dark world, hindi ma-overcome ng mundong ito, ng dilim ng mundong ito, ang liwanag na nasa sa iyo. At ang kaluwalhatian ng Diyos ay magmamanifest. I declare and I decree to every one of you listening online and even to everyone in this room, the glory of the Lord will rise upon you. It will manifest in your life, and we have to expect that this year, 2025, the glory of the Lord will manifest in the lives of every one of you. You will have a strong body, good health, a sharp mind, and promotion, increase coming to you, bright and brilliant ideas coming to you, and the favor of God will manifest in your life. Mga kapatid, expect the glory of the Lord to manifest in your life. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Shall we all stand up and let's worship the Lord? Come on, will you give thanks to God? Lord, thank you for the light and the glory in my life today.